Hi guys, welcome sa bagong episode ng AG Bleed Reviews. So meron tayong bagong package ngayon na i-unbox. Ito ay galing kay Rambo Blacksmith. So si Rambo Blacksmith ay based sa Marawi. Doon siya sa may Lanao del Sur. So itong episode na ito ay sponsored ni Sir Cregan ulit. Dahil alam niyo naman, taghirap tayo ngayon. Wala tayong budget para magkaroon tayo ng bagong episode. At swerte naman tayo dahil nandiyan si Boss Cregan. Dahil nai-sponsoran niya tayo ng mga pangbago nating episodes. So meron tayong featured book today. Ito ay tinatawag na Evolution of Filipino Uniforms, Philippine Revolution 1892 to 1906 by Engineer Pedro Antonio V. Javier, MBA. So itong libro po na ito ay ginawa ng isang enthusiast sa hindi naman cosplay. Actually parang cosplay pero sila yung historically accurate na manamit na meron silang samahan. Sila yung nag-aaral lang tungkol sa history ng mga ng ating mga ninuno, mga pananamit nila, mga sundalo na mga ano. So konting pasilip lang. So ayan, kung kayo ay mahilig mag-scale model, mahilig kayo mag-cosplay, so ito yung magandang libro na gawin nyong parang reference. Magandang libro siya for reference since very accurate ang kanilang depictions dahil hindi lang ito ay ginawa para para kumita, no. Ito talaga ay passion ni Engineer Javier. So si Engineer Javier, he is very passionate about this. So meron siyang museum sa Calamba if I'm not mistaken. Very very detail oriented yan si Engineer. So I'm very sure na kung makukuha niyo yung libro na to, worth it siya. Dahil if you want references for cosplaying, if you're an artist, if you want to if you're a director, you want to learn about the costumes or kung ano ba yung pananamit ng mga sinaunang Pilipino, lalo din sa panahon ng gera, yung mga militarya na uniforms, yan. Ito yung magandang reference para doon. So, moving forward, we're going to feature our friend na platero. Friends, actually. So, we have here silver stuff. So, ang makers nito ay mag-asawa. Si Marty at saka si Vera, one. So, if i-feature ko ito since sila, mga close friends natin na sumasama din sila sa Catsesh. Mga nagma-martial arts din sila. So na-meet natin sila sa isang Catsesh event doon sa bahay ni Kuya Jason De Leon. So ito yung singsing na pinagawa ko sa kanila. Ito akin to. So ayan, signet ring. Tapos merong sapphire na bato. Ganda yan. So kung gusto mong magpagawa, ilalagay ko dito yung IG nila. Pwede nyo silang kontakin sa IG. Ito gawa to ni Marty. Yan, sobrang rustic. Minsan na ko to, na darken ko pag inano ko siya sa sa betadine. Ano bang tawag doon? O basta yun, yung betadine. Pag nalagyan mo siyang betadine, nagiging very very dark siya. So yun talaga yung patay na patay ako sa kulay ng silver. Kaso pag kasi nawe-wear out siya dahil sa acid ng kamay ko. Then next is ito, gawa ni Ate Vera, yung asawa ni Kuya Marty. Kay Lexi naman to. Pasensya na sa kamay ko. Then talaga buhay ng panday, madumi lagi kamay. So ayan. Ang galing na pagkaka-inlay ng mga bato niya, oh. Kay Lexi to. So bali, yung aming wedding ring na tunay, tinabi na namin. Mga cheapos naman yun. Ang pinalit namin ito yung aming wedding ring ngayon na sinusuot. Then ito gawa rin ni Marty, stick band na silver. Kay Lexi din to. Ayan. Support natin ang ating mga local jewelry makers. Ayan. Ganda, di ba? With view. Ayun. So
Since we're talking about jewelries, let's talk about silver and gold. So silver, mahal na ngayon, no? Dati hindi natin pinapansin, biglang ang mahal. Sana nag-stock na ako dati pa. Ngayon, meron ako ditong example ng ano. Ikukwento ko lang din before tayo mag-unbox, no? Para may mapag-usapan tayo sa comment section. So nakakita na ba kayo nito? Ang bigat. Kalagay Cambodia. So, may star, may araw, tas may parang may serial number. So ito po ay brass. Noong araw ito ay napakakintab. So ito yung mga ginagamit na pang-scam. Narinig niyo na ba yung mga na-scam ng gold bar? Ganito 'yon. So bakit ako may ganito? So may friend kasi kami, hindi ko napapangalanan friend ni Airpat. Yung boss niya na-scam nito, parang 1 million ata niya binili to sa halagang 1 million. So ito na nga, nandito na. Hindi nila na-check, brass pala, hindi siya gold. So ang nangyari, nainis si boss niya, pinatabi dito sa kaibigan ni Airpat. Kaso naman natatakot itabi nung tropa ni Airpat kasi baka daw may halaga or what, ganun. Pero ito wala tong halaga. May halaga siya, brass per weight siguro, pero hindi siya kasing halaga ng gold. So guys, kung bibili kayo ng ganito, make sure kompleto kayo ng gamit ng pang-asay. Kahit acid lang, patakan nyo. Pag umusok yun, alam nyo na, hindi siya tunay na gold. Ang tunay na gold, hindi natin kayang buhatin ng ganito. Kailangan siguro 2 tao yung gantong kalaki. So ayun, tip lang sa mga buyers natin ng gold. Ayan. So last nating i-feature 18-inch knife, blacksmith knife, no? So ayan, ganda niyan. Leather. Buffalo talaga yan na premium leather yung ginamit ko dyan. Ito na rin yung gamitin natin pang unbox. So ang shape niya, Warncliffe. Ang steel ay Sanmai. Stainless yung white. Tapos itong black ay high carbon steel. Pinalaman ko siya sa gitna nung tawag dito, sa gitna ng dalawang stainless. So ayan. So proceed tayo sa unboxing. Baka naiinip na kayo, dami ko sinabi. So ang laman pala nung package na to ay kampilan. At according kay Boss Kragen, meron daw siyang free na knife galing kay Rambo Blacksmith. Ano kaya laman ito? Feeling ko gunong to. Sa tingin ko lang. Mamaya natin buksan. Unahin na natin tong kampilan. So ayan, makikita nyo paano ko ginagamit yung knife ko. Kasi yung knife ko daw ay maliit ang handle. 3-finger knife kasi to. Ibig sabihin, 3 lang talaga yung kakasya na daliri. Ganyan siya hawakan. Ayan. Pwede rin ganito. Saan daw gagamitin yung gantong klaseng knife? Ito, unboxing. Utility knife. Kung may kailangan kayong hiwain, matali, buksan na box. So useful siya kasi maliit. Alam nyo, mas maganda yung may knife kayo sa bahay. Hindi nyo alam, may maghahanap ng panghiwa, ganyan. Mga panggayat-gayat. So ayun, patuloy natin konti ulit. Baka 10 minutes na yan. Okay, 10 minutes na nga. At syempre, out of focus. Ang galing. At minalas-malas pa nga, nawalan tayo ng audio. So, sorry talaga kasi medyo nagka-technical difficulties. Pero ayun, ang sinasabi ko kasi dito sa video na to, nagandahan ako dun sa ukil nitong kampilan. Pinapakita ko yung design ng mga maranaw. So, ang design kasi na ito ay tinatawag na ukil. So, yung silver parts na iyan, kitang-kita yung patterns ng ukil. Paborito ko yan. Actually, si boss madam ko, yung asawa ko, meron siyang tattoo sa hita. Parang bands ng ganyang motif. So, yun. Tapos, napansin ko parang sungay ata yung material na ginamit sa pommel. Okay.
Ayan, yung blade niya, makita nyo medyo wavy doon sa may ilalim na part. Paakyat, para siyang kampilan. So, ito kasi ay custom build nila Rambo Blacksmith at ni Boss Kragen. So, ang nagustuhan ko talaga dito sa kampilan na ito ay yung kanyang weight. Kasi sobrang bihira ng mga kampilan na balanse. Kumbaga tapered. So, maganda yung taper nung distal taper nitong kampilan na to. Kaya, hindi siya ganong kahirap hawakan ng one-handed. So, ang sunod kong gagawin dyan, susukatin ko yung kanyang uh, itong spine. So, mag-upisa ako dyan sa pinakalikod. Ang sukat niyan ay 7mm. So, yun yung kapal na pinag-umpisahan. Yung malapit sa guard. Ang sumunod na susukatin ko dyan ay yung kanyang gitna. Ang sukat niya ay 5mm sa spine. Hindi na pala kita sa video, no? Sorry talaga. At sa dulo, ang sukat naman niyan ay 2mm. So talagang kita nyo na mula 7mm, naging 5mm, naging 2mm. So hanggang dyan sa dulo, 2mm yan. So maganda talaga ang taper niya. Kaya ang masasabi ko dyan, maganda ang ginawa nila sa build na to kasi ginawa nila ng distal taper. Bihira kasi yung gumagawa ng ganyan, lalo sa mga bago. Kaya pag ikukumpara natin sila sa mga luma, medyo malayo na talaga yung kanyang weight. So yun. Ang sunod kong sinusukat dyan ay yung kanyang handle, 4 inches yan. Tapos yung kanyang ano ba sinukat ko doon? Ay yung kanyang guard So yung guard nun ay 1.5 inches. Tapos ang kanyang pommel ay 6 inches. At itong haba ng guard ay 5.5 inches yun. So tingnan natin ano pa susunod na gagawin ni Tatang. To taga voice over tuloy ako. Walang audio yung aking sinasabi. Hindi ko nabanggit dyan sa video na yan pero napansin ko kasi yung kanyang handle ay parang buffalo horn o sungay ng kalabaw. Kasi nakakita ko ng haspe na kulay puti na nakikita lang sa mga sungay. So yun. So ang sunod na ginawa ko dito ay itinabi ko ang isang lumang kampilan. So itong kampilan na to siguro ay pre-war. So tinry kong ikumpara yung sukat. Sobrang lapit talaga. Kaya sa tingin ko merong lumang kampilan sila Rambo Blacksmith. Hindi ko lang sure kung pero kapag meron ka kasing mga luma, meron kang pagkokopyahan. So, mas malapit talaga na makukuha yung dimensions ng patalim. Kasi ako kapag may magpapagawa, pinagdodrawing ko talaga para makuha ko yung gusto nila. So, ito, ayan, sinasabi ko dito na katulad nung gawa ni Rambo Blacksmith, makitid dito sa may puno, papunta sa dulo. Ganun na ganun ang gawa ni Rambo Blacksmith. Makitid sa puno, tas lumalapad papunta sa dulo. Nagustuhan ko yun kasi may nakikita rin ako mga gumagawa ng kampilan na hindi na ganun ang itsura. So okay na, may audio na yung susunod.
Wah, tama ko. Gunong nga yung laman niya. So may freebie si Boss Kragen from Rambo Blacksmith. Siyang gunong. Ayun. Thank you for watching, guys. See you on my next episode. Salamat Boss Kragen for sponsoring this video. Bye-bye.